Mas paswertihin ang millionaire snake plants sa variety ito. Ang dami nitong mga benepisyo, no? Kasi ito po'y lahi ng ay talagang pang-attract po ng money, no? Mabilis ang care tips lang para dito, no? Sabi ko sa inyo, kailangan ito ng... Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kung napanood nyo po yung ating mga vlogs about dito sa millionaire snake plants at kayo'y naribang kasi dahil ito ay trending na halaman ngayong taon na to at ngayong panahon na ito, no, maaaring ito po ay maging trending pa hanggang sa susunod na taon, no, dahil sa sobrang paniniwala na siya ay maswerte, no. Pero alam nyo ba na merong ibang varieties nito na talaga namang napakaganda rin, ano. Millionaire snake plants din siya pero iba yung design ng kanyang dahon. Ano kaya itong tinutukoy ko? Mas paswertihin ang millionaire snake plants sa variety ito, no? Kaya kung ano yan, malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Puntahan natin itong ating mga millionaire snake plants. Ito rin po ay tinatawag na Sansevieria whale pin, ano, or tinatawag din po minsan Congo. Yan yung mga tawag sa kanya. Minsan tinatawag din po siya na Masoniana, yung kanyang talagang pangalan, ano, at scientific name. So this one, yung ating mga millionaire snake plants, yan yung kilala sa ngayon. Ang dami nitong mga benepisyo, no, kasi ito po'y lahi ng Dracena, no, at ang mga Dracena po base sa ating mga nakitang karakteristik at benefits nila, sila ay naglilinis po ng ating hangin, ano, yun nga, absorb niya po yung mga pollutants sa ating hangin, kaya po yan yung isang benepisyo. At dahil po dyan, ina-associate po siya sa paglilinis din po ng negative energy, kaya nagiging maswerte, no, sa ating buhay. Medyo mabilisan nating itakel, ano, baka yung iba hindi napanood yung ating mga video kung bakit tinuturing na maswerte ito, no, dahil po dun sa kanyang mabibilog na dahon, nagre-resemble po sa coins, no, or kaperahan, ano. Yan po yung kanyang sinisimbolo, yung kanyang green na kulay, yan po yung sumisimbolo ng hope and abundance, no. Samantalang ang pagtubo naman po ng mabilis ng kanyang mga anak, suloy, yan po ay nagsisimbolo ng prosperity, no. Yung ating makikita, dahil meron pong iba't ibang varieties niyan. At dyan na nga po pumapasok itong mga napakagagandang variegated na varieties niya, no. Kita nyo po, ano, ang ganda ng ating variegated, ano. Alam nyo po ba, ito, no, papakita ko sa inyo yung mga nabubuo ko po ng mga varieties, ano. Kung makikita nyo kasi yung ating whale pin, nag-iiba po ng itsura yung mga anak nila. Dito po sa ating video, dito sa ating channel, ipapakita ko po sa inyo yung mga nadidevelop sa kanila, no, na bagong babies. Kasi nagugulat din ako yung mga lumalabas sa kanila. Talagang bago sa paningin ko at bagong mga itsura, no. Dahil kung makikita nyo po, yung ating millionaire snake plants talaga namang mabibilog, ano. At kapag tumatagal, merong humahaba, merong nagiging giant, ano. Ganon din po dito, no, sa ating variegated whale pin or variegated millionaire snake plants. Sinasabi nga po na ang simbolismo nung dilaw na variegations niya ay talagang pang-attract po ng money, no, dahil po sumisimbolo ito dun sa gold, at ang gold po ay kayamanan, no. Kaya kung meron kayong millionaire snake plants na merong variegations, yung yellow na yan na nakikita nyo, yan po ay napakaswerte, no. At ilagay nyo po dun sa
wealth area ng inyong bahay. Saan ba ang wealth area ng inyong bahay? Ito po ay makikita sa southeast part ng inyong bahay. Dahil kapag nilagay nyo po yung wood element dun sa southeast area ng inyong bahay, yan po yung ating wealth area, mas lalong papasok sa inyo yung kayamanan at yung talagang swerte, no? So eto po, kita nyo, ang dami ko ditong mga makikita nyo, may iba't ibang klase yan, ano? Pero una natin talakayin itong ating variegated na millionaire snake plants. Kita nyo, ang daming tumubo. Pero ito kasi, ang aking talagang target dito is mapuno yung patano. So meron pang konting space kaya hindi ko siya nililipat, ano, dahil ang paniniwala ko po sa pamumulaklak ng mga whale pin, sila po ay nagmumula po, no, sa pagka root bound, no. Swerte po kapag lalabas yan. Kaya sa tingin ko, kapag nag root bound at maraming ugat yung ating mga snake plants, pino-force niya po yung halaman na maglabas ng bulaklak, ano. Kaya po yan, pinagkakapal-kapal ko po yan, ano, at hindi ko tinatagal, pero napakarami na po nitong ating variegated na whale pin dito. Isa sa mga napansin ko sa pagpapadami ng aking millionaire snake plants ay yung pong pag-iba-iba ng kanilang itsura. Sa napansin ko po, ito po ay sumuloy dun sa aking whale pin, ano, yan. Pero ang kanya pong inilabas ay matulis, no? At makita nyo, mas matulis po ito dun sa karaniwan, no? Sabi ko sa inyo, napaka-surprising ng paglalabas at pagbuo ng mga bagong variegations or bagong variety ng snake plants sa pagpopropagate, ano, o pagpapadami mula po dun sa suloy. Kasi tingnan nyo po yung sumuloy sa kanya, kakaiba po kaysa dun sa kanyang pinaka mother plant, no? Sabi nga, itong pinaka tusok po dun sa pinaka dulo ng ating mga millionaire snake plants, sila naman po yung nagtataboy ng mga evil spirit, ano, sa ating mga kabahayan. Kaya po nagsisilbi rin silang protection. So eto naman, pakita ko sa inyo yung isa pa, no, na talagang natutuwa ako. Kita nyo naman itong bagong suloy. Usually ang nakikita nating bagong suloy parang oval, no. This one napaka-round, no, at ang ganda ng variety, no, kakaiba. So ito, iniintay ko lang lumaki, tinitingnan ko kung magbabago pa yung variegations niya, pero pag hindi, parang ibang variety na yung lumabas sa kanya, no, parang ipininta. Kaya ang ganda, no, napaka-bilog nung kanyang paglabas. Dito naman po sa side na to, mayroon din ganyang itsura na lumabas, no. Napakaganda, no. At ganyan po yung yan, pagsuloy ng mga anak-anak ng ating mga variegated na snake plants na yan. At sinasabi nga po na yan ang simbolo ng prosperity, no, o pag-unlad. Makita nyo naman, meron ako dito na yan, mga dahon, pero sumusulpot yun. This one naman po is white mansoniana naman, ano, pero sa kanan natin ikukwento kung ano na may istorya nitong ating white mansoniana. Pero pag nakakita po kayo ng ganyan mga dahon, tanggalin nyo na po, ano, kasi para po mapunta dyan yung sustansya dun sa mga bagong susuloy, ano. Importante po kasi na kapag halimbawa meron ng mga natutuyong dahon, tanggalin na po natin. Hindi natin maiiwasan yung pagkatuyo ng dahon dahil po sometimes kapag yung area na tinaniman nyo direkta sa lupa or mabigat na ipaso, hinahayaan nyo na lang po, ano. So kapag lumalabas yung mga ganyan, yung mga roots, maaaring nyo pong tabunan, ano, para po magsuwi uli. Pero ayan, ikat na natin tong isa na to. At I don't know kung ito tutubo pa, pero feeling ko kasi minsan itong mga leaves pwede rin i-propagate, ano. Katulad po nung ating ordinaryong snake plants na mother-in-law tang, pwede rin po yung i-water propagate. Kaya lang po, para lumabas yung mas maraming suloy na inyong mga
Manzoniana, yung mga leaves po na hindi na kailangan or apektado po ng pagkasunog, inyo na pong gupitin, ano. So yan po, isa sa napakaganda, no, na talagang halaman. Kaya lang po, itong mga ganitong uri po ng inyong millionaire snake plants, ilagay nyo po dun sa talagang merong araw, ano, para po lumabas at gumanda yung kanyang mga variations, ano. So far ito mapupuno na. Dun sa pinakadulo, bala ko pong lagyan ng mas marami pa rin. And kasi bawat isang plot ko dito sa ating area, iba't ibang variety. Itong matutulis na ating Sansevieria dito, tatanggalin ko para parehong yan, millionaire snake plants na lang yung maitanim na natin dito, no? At para lalong dumami yung ating mga alaga at magkasama-sama. Mabilis ang care tips lang para dito, no? Sabi ko sa inyo, kailangan ito ng liwanag, ano, enough sunlight para lumabas yung variations. Dahil kung hindi po, at konti lang yung natatanggap niya, mas nag-fade po yung kulay ng kanyang dahon, ano. Tapos po, kapag tutubigan, depende po sa lokasyon, ano. Kung ito yung nilagay nyo sa loob ng bahay, mas matagal matuyo yung tubig, intayin nyo po, ano, na matuyo yung lupa niya bago kayo magdilig, ano. Salatin nyo po, at kung basa pa, wag muna magdilig. Kung nakalagay naman po sa talagang tampak sa initan, isilong nyo naman po, ayaw naman po nito na sobrang araw, ano. At yan, gumamit po ng net kapag halimbawang yung inyong talagang pinaglagyan ay direct sa lupa, ano. At the same time po, kung halimbawa pong nasa labas ng bahay, ilagay po dun sa mga elevated na area para po nade-drain mabuti yung tubig, ano. Ayaw po nito na nakasoak yung kanilang pinakaugat sa tubig, ano, or talagang nagre-retain po dyan ng sobra-sobra at talagang nag-stay dyan yung tubig, maaari pong makuha nyo yung root rot na tinatawag o pagkabulok ng ugat na nakakamatay po sa halaman, ano. So ang gawin nyo po is talagang tubigan lang kapag halimbawa tuyo na yung lupa. So sa pagpe-fertilize, pwede pong gumamit ng complete na pataba katulad ng Osmocote, yung mga slow release na fertilizer, or pwede rin naman po yung matabang lupa na, no, ihahalo nyo po sa mga potting mix nila. Mas maganda po nalagyan ng mga materyales na forus tulad po ng pamis, pwede rin po ng uling, or pwede rin po yung talagang compost, ano, or bark ng trees na talaga namang magpapabilis nung pagdaloy po ng tubig. Kaya naman mas magiging malusog, ano. So ayan po yung ating napakagandang snake plants na yan, at trending na ngayon. At ito pa, mas paswertihin yan. Meron na ba kayo yan nung ating variegated na millionaire snake plants? Kung wala pa, no, yan, bumili kayo yan. Tiyak ko na magbibigay sa inyo yan ng magandang biyaya, ano. At yan, patuloy po kayong tumutok sa ating YouTube channel para naman po makita nyo po yung mga kaganapan dito sa pag-aalaga natin ng mga snake plants. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na po yung ating mga variegated millionaire snake plants. Kakaiba naman po yan, ano. At sabi ko nga sa inyo, dagdagan nyo ng kulay, dagdagan ng ganda, at mas paswerte ng inyong garden sa punggitan ng halaman na yan. Thank you so much sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating mga videos. At salamat po ng maraming sa inyo, no. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung betaban nyo po yan itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MVP. This is Hermes Sunao. Sabi sa inyo ng happy planting. Bye!